bago tayo magsimula, gusto nating we are on the right track na po. Una sa lahat, gusto naming sabihin na ang presentation po na ito ay ginawa natin for educational purposes only, no? Wala po tayong intention na ang presentation na ito ay maging isang uri ng solicitation or investment advice, no? Ito po ay hindi isang uri ng investment program. Wala po tayong pinapromise dito na daily interest or daily profit ng ating funds, no? Kasi nga hindi naman po ito investment platform. At lalo't higit, hindi po ito isang uri ng get rich quick scheme, no? Wala po ditong pyramiding, wala po ditong scam. Kung kayo po ay makakapanood ng presentation nito until the end, ma-appreciate ninyo yung ating program dahil makikita po ninyo na napaka-safe ng programang ito. Okay, so having that said, no, pag-usapan natin saglit kung ano ang Royal Q. Ang Royal Q po ay isang uri ng mobile application, no? Pwede nyo itong i-download sa inyong mga mobile devices, no? At ako kayo po ay Android phone user, pwede niyo itong i-download sa Google Play, no? At kung kayo naman ay iPhone user, pwede niyo itong i-download sa App Store. Ngayon, marami nagtatanong, ano ba ang Royal Q, no? Para saan ba yan? Bakit ba ginawa yan? Ang sagot po natin ay ang Royal Q ay isang uri ng crypto trading platform, no? Isang uri po ito ng software na pwedeng makapag-trade ng ating mga cryptocurrencies, no? Ngayon, hindi ko alam kung ano ang background ng karamihan sa atin na nanonood ngayon, pero probably you are just like me when I'm starting. Hindi ko naiintindihan, no, kung ano ba talaga ang crypto trading. Basically po, we define trading as a very simple process of buying and selling, no? Familiar tayo dyan. Buy and sell ng kotse, buy and sell ng lupa at bahay, no? Dito, ganun din po ang ginagawa natin, no? We buy cryptocurrencies. Now, normally, when you buy something, no, meron kang gustong ibenta, gusto mong bilhin yung product o gusto mong bilhin yung item na yon at a very low price, di ba? Para magkaroon ka ng income, magkaroon ka ng profit kasi you will sell it at a higher price. Now, yung pong mga profit na yan, dito po sa cryptocurrency trading, meron din tayong tinatawag na gain, no? Ang tawag natin dyan ay trading profit or sometimes we call it trading gain. Kaya mamaya, makakarinig po kayo sa akin, I will be talking about mga trading profit. No? Ang ibig sabihin nun, yung mga income na nakukuha natin sa pagbabuy and sell ng cryptocurrency. Now, ano naman ang cryptocurrency? No? Baka hindi po tayo lahat familiar dito. Now, normally tayo, ang what we are familiar with is itong tinatawag po natin na familiar tayo dyan as a form of money. No? Anything of value kasi, pwede nating tawaging isang currency yan. Pwede mong pambayad ng isang bagay kapalit ng serbisyo o ng produkto. Now, ang kinasanayan nating form of money ay yung perang papel. Yung merong metal coin equivalent, no? Peso, dollar, yen. Diyan tayo sanay. Pero ngayong gabi, we will be talking about a different form of money. Ito nga po ay isang uri ng crypto. Ano ba yung crypto? Maraming definition, ano, para sa cryptocurrency. But tonight, to simplify everything, sabihin na lang natin na ang crypto ay maaaring tumukoy sa mga digital assets, no? So, ang cryptocurrency is a digital form of money. Wala na po itong physical na katumbas na perang papel, wala na itong physical na katumbas na metal coin. Now, para mas ma-appreciate natin ito, siguro ang pwede kong ibigay na analogy dyan, yung ginawa ng GCash at ng Paymaya sa mga perang papel natin. Ano bang nangyari? Wala na tayong daladalang physical na money ngayon, hindi ba? Yung pera natin ay i-convert into digital format. Nasa loob na ng telepono yung ating mga pera. Pero nagagamit pa rin natin pambili ng produkto, pambayad sa mga tao kausap natin. In that sense, no, ang cryptocurrency po ay kahit na walang physical na equivalent, walang metal coin na equivalent, meron niyang value. Tinatanggap yan, no, ng maraming mga tao. Now, baka sabihin niyo naman, John, hindi ako sanay sa cryptocurrency, hindi ako marunong mag-trade yan. Ito po ang good news, no? Dito sa Royal Q, hindi niyo po kinakailangan na magkaroon ng so much experience about trading, about cryptocurrency. You know why? Kasi yung software na pinag-uusapan natin ngayon, yung Royal Q mobile application na pinag-uusapan natin ngayon, ay
patatakbuhin ng isang uri ng mataas na artificial intelligence, AI, or robot. So, ibig sabihin po, ang gagawa po ng trading para sa atin ay ang robot. So, kahit na wala kang masyadong experience sa cryptocurrency, ito po ay pwede nating magawa. Ang paraan ng pag-trade po ng robot ay tinatawag na quantification system, no? Yun ang ibig sabihin ng letter Q dun sa pangalan ng mobile app natin na Royal Q. Quantitative, no? Yung kanyang ginagawang form of trading. Anong ibig sabihin nun? Ito po ay gumagamit ng mataas na mga mathematical formula, meron siyang mga mathematical algorithm na kung saan yung robot na, yung mobile app na ang nag-analyze ng mga coin prices, hindi mo na kailangang i-monitor, siya na ngayon yung nagde-decide kung ilan ang bibilin, kung kailan bibilin, at kung kailan ibibenta yung coin. At ito maganda, gagawa lang po ng selling activity ang robot kapag meron siyang siguradong profit na maibibigay sa iyo. Di ba napakaganda nun, no? Hindi po i-dispose, hindi po i-liquidate ng robot natin yung inyong asset, no? Yung inyong mga coins, unless meron kang kikitain doon sa trading. Kaya yan po ang isa sa mga magagandang feature ng ating Royal Q mobile app. Now, sabi ng iba, bakit naman ako magti-trade gamit ang robot? Marunong naman akong mag-trade. No, nag-aral akong mag-trade. So, ano ba ang advantages ng paggamit ng software o ng robot compare sa human trader? Marami, no? Una, consistent. Kapag ginamit mo robot, hindi magrereklamo yan. Kapag ang kausap mong trader ay tao, lilimitahan yan yung kanyang oras ng pagtatrabaho, hindi ba? Kasi napapagod yan natutulog yan. Hindi naman niya pwedeng titigan ng tuloy-tuloy yung monitor ng computer para bantayan yung presyo ng mga cryptocurrencies. Kaya kapag robot ang ginamit natin, mas maganda, consistent yung production, yung performance ng ating robot. Pangalawa, high-speed trading. Kasi alam niyo po, ang cryptocurrency, mabilis magbago ang presyo niyan So kapag tao ang nagbabantay, baka ma-miss niya yung sudden price change ng mga cryptocurrency prices. Kaya pagdating po sa bilis ng response ng ating application, talagang super bilis yan. Pangalawa, ang bilis ng pagtitrade ay apektado ng internet connection mo. Gaano kabilis ang internet speed mo? Gaano kabilis ang wifi mo, di ba? Kahit na mabilis kang magpipindot sa iyong keyboard, kung ang internet mo mabagal, mali-delay yung action ng human trader. Ang advantage dito, dahil robot ang gamit natin, hindi siya affected ng internet connection kasi yung actual na trading activity na ginagawa po ng robot ay nasa internet, nasa cloud. Yung makikita nating mga activity sa ating mga cellular phones is just a display of the action ng robot. Pero yung actual trading, wala yan sa cellphone mo. Nangyayari yan sa cloud. So therefore, ladies and gentlemen, hindi affected ng internet connection mo, hindi connected ng power ng cellphone mo pag na-deadbat ka, yung performance ng iyong robot. Magtutuloy-tuloy pa rin siya. 24 hours, 7 days a week. Now, pangatlong advantage ng paggamit ng robot, high frequency. Dahil nga, every now and then, mabilis magbago ang presyo ng mga cryptocurrencies, napakaraming beses pwedeng bumili at pwedeng magbenta ng coin ang ating robot. Hindi magagawa ng tao yan. Kasi para magawa niya, talagang tututukan lang niya, baka wala na siyang ibang gawin, kundi yung mag-trade lang. Yan ang mga ilan sa mga advantages. And lastly, ito yung pinakahuli na masasabi natin, ang robot ay walang emotion. And that is very important in trading. Kasi alam niyo po, pag nagtitrade ang tao, meron siyang prediction, meron siyang interpretation kung ano ang mangyayari doon sa movement ng coin, Merong mga indicators na binabasa yan at baka sa tingin niya, pwede pang tumaas yung presyo ng coin. At dahil doon, magkakaroon siya ngayon ng greed factor, Sabihin niya, magiging emotional siya. Mamaya-maya ko na ibenta ito. Thinking, natataas ang presyo. Paano kung hindi tumaas? Bumagsak pa nga. So doon kung minsan nagkakaroon ng error, yung mga human trader. Pero ang robot natin, it will never happen kasi wala siyang emotion. Program yan Kung ano ang inilagay ng program dyan, kung ano yung action na gagawin niya, wala siyang ibang iisipin, wala siyang ibang gagawin, kundi i-execute yung kanyang
programming. Kaya ang sabi po natin dito, ang Royal Q application ay 98% automatic and only 2% is done manually. Ano yung manual na gagawin natin dito? Ito yung kapag nagkakaroon ka ng settings, no, sineset mo yung robot mo para mag-trade. Sa umpisa lang yon. Kapag na-set up mo na, the robot will work on autopilot. Manonood ka na lang every morning, titingnan mo na lang kung ano yung kinikita ng trading mo. Okay, so ganyan kaganda yung ating application. Now, here's another question na madalas itanong ng mga nakakausap natin. Ano? Sabi nila, okay, Jonathan, maganda yung concept ng Royal Q, but how much will I earn, no? Ano ba yung kikitain ko kapag naglagay ako ng pera sa trading ko diyan sa Royal Q? Now, here's the clear answer, ladies and gentlemen. Una, kung inyo pong napanood yung umpisa ng aking presentation, may disclaimer na tayo doon, di ba? Sinabi na natin na wala tayong binibigay na anumang fixed na guaranteed income dito sa platform na ito kasi hindi naman to investment program. However, kahit na wala tayong binibigay, no, na fixed na percentage gain, ang robot po natin ay nakaprogram, yung software design niya was programmed to provide us with a target of 1% daily income per trade. No? So 1% yung kanyang disenyo. Kaya kahit na hindi naman natin masabi, no, kung ano talaga yung actual percentage income mo per day, basta yung robot, ang trabaho niya is to give us at least 1%, no, na income for every trade. So yan ang ano natin, no? Yan ang pinagkukunan natin ng confidence. Pangalawa, bagamat wala tayong binibigay na eksaktong daily percentage income sa mga trading funds natin, meron pong isang bagay na ipinagmamalaki tayo dito sa Royal Q, no? Ano ba yan? Actually, for me, this is the most important part of the presentation. Kaya inaanyayahan ko po kayo, no, yung mga nanonood sa atin ngayon, pakinggan niyo pong mabuti itong aking susunod na sasabihin kasi itong sasabihin kong ito ang pinakamahalaga at pag naintindihan po ninyo ito, maa-appreciate ninyo ng lalo, ng higit, no, ang Royal Q. Ano ba yan? What I'm talking about is related to your trading capital, dun sa pera po natin, no, na ilalagay sa trading. Kasi, hindi po kukuhanin ng Royal Q yung ating mga funds, yung ating trading funds. Hindi po yan kukunin ng Royal Q. Hindi po yan kukunin ng robot, hindi yan kukunin ng upline nyo. Ang gagawin natin dyan is to deposit it, no, ilalagay ninyo yan sa inyong personal account sa Binance or Huobi account, no? Kaya napakaganda nung setup, no, ng ating platform. Ngayon, para naman dun sa mga tao na nakatira sa US, sa Australia, sa Canada, sa UK, sa Singapore, pwede nilang gamitin yung isa pang exchanger, yan naman po ay ang Coinbase. So ulitin ko, yung pera po na gagamitin ninyo pang trading ay hindi nyo ibibigay sa Royal Q. Hindi kukunin po yan ng Royal Q. Kung hindi kayo ang mag-open ng sarili nyong account sa Binance dito sa Philippines, no? We encourage everyone to use Binance. So it's just like comparable to opening your own bank account, no? Ikaw ang nagbukas ng bank account mo, ikaw lang ang nakakaalam ng password mo, ikaw lang ang nakakaalam ng mga withdrawal credentials mo, so no one can take your money away from you. Kaya napaka-safe, hindi ba? Yan ho ang dahilan kung ba't nandito kami sa Royal Q. Kasi nakita namin na ito ang pinaka-safe na lugar na pwedeng paglagyan ng mga pera natin pero kumikita. Okay? So yun ang advantage. Now, you might be asking, no? Ano ba yung Binance? No? Ano ba yung Huobi? Ano ba yung Coinbase? Well, basically, ladies and gentlemen, they're called cryptocurrency exchangers, no? Ito yung marketplace kung saan pwedeng bumili at magbenta ng coin. Kasi hindi po nangyayari ang trading sa loob ng Royal Q, no? Baka malito kayo, ha? Ang Royal Q is a mobile application na gagawa ng trading. Pero hindi sa loob ng Royal Q mangyayari yung actual buying and selling of coins. Mangyayari yan sa loob ng mga cryptocurrency exchangers like Binance, Huobi, and Coinbase. Now, sino ba itong mga companies na ito? They are considered as the top crypto exchangers in the world. Tingnan niyo po ito, nag-screenshot ako kanina ng performance nung mga exchangers na ito. And you will notice, ang Binance, tingnan niyo po ang Binance, how much is that? 15 billion. 15.7 billion ang pumasok sa loob ng Binance just for today.
Araw-araw po yan. Every 24 hours may pumapasok na ganyang kalaking pera sa Binance. Binance is the most trusted, no, crypto exchanger in the world. Can you imagine, saan nanggaling yung 15.7 billion na yan? Sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga kumpanya all over the world. Pinagkakatiwalaan po ang Binance. Take a look at Coinbase. Number 2 ang Coinbase. Magkano ang Coinbase? That's 3.2 billion. No, yun yung amount of money na pumasok today sa Coinbase. And you're going to look at Huobi. Ang Huobi po ay number 6. How much is that? 1.5 billion dollars ang pumasok po dyan. So, as you can see, ang Royal Q po ay nakikipag-transact. No? Royal Q is transacting to the top exchangers of the world. No? Kaya, yan ang mga kapartners natin dito. So, what does it mean, ladies and gentlemen? Ang ibig sabihin niyan, no? Ang Royal Q as a service provider will provide you with the trading services, no? Yung trading activity. And you just have to pay 120 USDT for that service, no? Kasi nagbibigay ng serbisyo ang Royal Q sa atin, so you have to pay them, no? Babayaran natin sila 120 USDT, no? Mamaya explain ko pa yan in detail. However, yung trading capital, yung puhunan mo sa trading, ilalagay mo naman yan sa loob ng Binance. So, dalawa yung platform na gagamitin natin dito. Royal Q is the trading robot, at yung Binance naman, yun yung marketplace, at lalagyan mo rin ng capital yung iyong Binance account. And this is what we say, no? Yung pera na paglalagyan mo ng trading capital mo is safe and secured. You are the only person in control of your funds, no? At ito po ay pwedeng i-withdraw anytime. And these are very good reasons para makita natin na napakaganda ng ating platform. Bakit napakaganda? Kasi sa Pilipinas, may mga ilang mga projects na nag-o-offer din ng income sa mga natin, sa mga investments natin. Kaya ang tawag sa kanila, mga investment program. May mga company na nangangako, yung pera mo kikita ng 30% per month. Yung iba nangangako, kikita 50% per month. Pero ano ang difference nung mga naririnig nating mga investment program na yan dito sa Royal Q? Napakalaki ng difference. Alam niyo kung ano yun? Ayan nga, nasa screen. Doon sa mga naririnig nating mga investment offer sa Pilipinas ngayon, kinukuha nung company na nag-o-offer ng program yung pera natin. Kukunin nila yung pera natin. Now, nai-imagine ba natin kung gaano kataas yung risk kapag ka binigay mo na yung pera mo doon sa company na nag-o-offer ng investment program? Anong naririnig natin for the past few months, no, na mga nangyayari, karanasan ng maraming mga Pilipino? Hindi ba almost always, yung mga nag-o-offer ng ganyang mga investment plan, investment program, di ba nawawala? And they turn out, they become investment scam. Nagiging scam ngayon ito, no, yung mga ganyang klase ng programa. So, we hope that naririnig po ninyo ng malinaw itong broadcast na ito ng episode natin para mabigyan po tayo ng alternative, no? Kasi wala namang tao ang tatanggi sa pagtanggap ng passive rewards, di ba? Sino bang tao ang tatanggi na yung pera niya pwedeng kumita ng passive income? Walang tatanggi dyan. But the big question mark is, how safe is your investment? How safe is your money? Yun ang pag-isipan nating mabuti, ladies and gentlemen. Now, here comes Royal Q, no? Itong platform na ito na gusto naming ipaunawa sa inyo ay ibang-iba kasi the company will not take your money. You will be the one to deposit your own money to your own account in Binance. Nobody can withdraw it. Nobody can take it away except you. Okay? So, napakaganda. Kaya po, itong partnership na ito ng Royal Q with these top crypto exchangers is one of a kind. Walang ganitong platform ang available ngayon sa atin as an offering, no, sa ating ganitong klase ng programa na pwedeng kumita ang pera mo. Okay, kaya sabi nga natin, this is the safest haven of your funds. 100% walang scam dito. Okay, that's what we can confidently tell you. Walang mai-scam dito kasi ang pera mo, hawak mo pa rin. Hindi kinuha ng Royal Q. Okay, the next question is, ang robot ba talaga nagpe-perform? Ang ganda ng mga sinasabi mo, John, pero talaga bang yung robot can deliver yung promise na magkaroon ng profit every day doon sa trading? The answer is yes. I am a personal testimony of the result of the robot.
Kasi mula nung ako po ay naglagay ng aking funds, no? Noong October hanggang ngayong January, no, for 3 months, nagdoble na po eh. Nag 100% na yung profit na na-receive ko dun sa aking trading sa Royal Q. Kaya I'm a living testimony na talagang gumagana and nagpe-perform ang ating robot. And I will show you other examples, no? But please take note that the examples that I'm going to show you are for illustration purposes only, no? Wala tayong intention dito na magbigay ng guarantee sa trading. Kasi ang trading po, mag-iiba-iba po ang resulta ng trade ng bawat tao kasi depende yan sa timing mo, depende sa market trend, depende sa presyo, no? Kaya examples lang po ito. Now let's take a look at this, no? 1.5 million pesos yung inilagay sa Binance. That's $30,000. Ano nangyari? Kumita yung kanyang trading fund ng 1.32% and 1.87%. So nakita nyo, yung target ng robot na 1% ay nalampasan pa. So lumampas pa yung performance ng robot natin. Here's another example. 150,000 pesos, that's $3,000. Diniposit yan sa Binance. Ano ang naging result ng trade? Kumita ng 0.43%, no? Merong 0.68, merong 0.32. Dun sa isang araw, nag-almost 1%. So as you can see, yan ang sinasabi natin na walang guarantee sa trading, no? Nagbabari talaga yan. Variable po yan. But the point is, your funds is earning inside the trading platform, no? Here's another example, 50,000. Ayan naman ang resulta. $1,000 yan. Kita nyo? Dito sa example natin na ito, 1% na pe-perform ng robot. Lampas-lampas pa. Diba? Doon sa isang araw, almost 2% pa, 1.93%. Now, here's the last example. 25,000 pesos, no? $500 yung inilagay. There are days na nakapag-produce ang robot ng 2%. May mga araw na 2.5%. Now, if you're going to take a look at this, no, itong example na to, merong panahon na kumita yung robot ng 0.24%. 0.24 yung ibigay niyang profit. Sabi nung iba na nag-o-observe nito, sabi niya, John, ang liit naman pala. 0.24 lang, ang liit-liit naman, no? Well, if you're going to compare 0.24 over 2.5, maliit talaga yung 0.24, no? But I have 2 points that I would like to highlight, no? Dalawang bagay yung gusto kong sabihin. Number 1, kung meron kang 25,000 ngayon sa bulsa, or nasan ba 25,000 mo? Nasa bangko siguro, no? Kung may 25,000 ka sa bangko, my question is, kumita ba ng 0.24% yan sa kung saan naroroon ang pera mo ngayon? Kumita ba ng 0.24%? Hindi naman, hindi ba? So, for me, 0.24% is better than nothing. Tama? Eh, kung saan nga nandoon yung 25,000 mo, hindi naman gumagalaw di ba? Bakit ka naliliitan sa 0.24? Di ba? So, that's my first point, no? It's better than nothing. Pangalawa, hindi naman araw-araw 0.24 lang ang natatanggap natin, hindi ba? Tingnan niyo dyan sa example na yan. May araw 2.5. May araw 1.4%. So nagbabari, nagpa-fluctuate. We have to compute this over a period of 1 month at least, no? 1 month mo siyang ilagay para sa makita mo yung actual na trading percentage niya. On average, hindi tayo lumalayo sa 15 to 20% on average, no? Yan na yung mga bearish month na experience natin sa trading dito sa Royal Q. Kaya, my point is, the robot is performing, the robot is really providing good trade sa ating mga subscribers. Now, here's another point, no? Magkano naman yan? Na-mention ko na ito kanina In order for you to utilize the mobile application, you need to pay 120 Tether, no? 120 USDT. Ano ba yung USDT? Ito po ay isang uri ng cryptocurrency na lagi siyang nakabundle sa US dollar. Napaka-stable ng cryptocurrency na ito, no? Almost always, ang value niya is $1. Kaya yan ang pinili ng company na currency natin gagamitin. Para sa ibang bansa, wala nang conversion. Mahirap pang mag-multiply kung magkano sa peso yan, hindi ba? So, basta ang company, they will accept 120 USDT na subscription. Now, how much is that in peso? More or less, hindi siya lumalayo sa 6,200 pesos, no? Including na yung mga gas fee na china-charge ng mga exchanger. So, yun ang ihanda ninyo, mga 6,200. And
that amount is already good for 1 year subscription. Di ba napaka-affordable? Magkano ang Netflix? Compute nyo sa isang taon. Hindi lumalayo dyan, di ba? Pero you don't earn from Netflix. Dito sa atin, sa platform natin na ito, itong subscription na ito, you will earn a lot, no? Dito sa ating program. So, ano kailangan yung gawin? Ito yung ano natin ngayon, ha? Action plan. Number 1, download the app. Ngayong gabi, right after this presentation, you download the app. And then secondly, no, hingin ninyo yung invitation code nung taong nag-anyaya sa inyo na umattend sa presentation na ito. Kasi you cannot register if you don't have the invitation code of the person who invited you. And then pangatlo, mag-register na kayo. You just need a working email para ito po ay ma-execute ninyo. And then lastly, fund your wallet. Depositohan mo yung Royal Q wallet mo ng 120 USDT. Paano mo gagawin yan? Paano ka magde-deposit ng 120 USDT? Well, we can tell you two things, no? Two different ways. Yung unang sasabihin ko, this is just temporary, no? Ang una, pwede mong gawin para makapag-deposit ka ng 120 na USDT is to talk to the person who invited you. Chances are, the person who invited you already has the 120 USDT. Meron na siyang, meron na siyang supply ng USDT. So, kausapin mo siya, sa kanya mo na lang ibigay yung 6,200 and then ibibigay naman niya sa'yo yung 120 USDT. Pero ito pong arrangement na ito, temporary po yan. Hindi yan talaga yung normal, no, na practice natin. What we want is for everybody to learn how to buy your own USDT. Dapat matuto ka na yan in the later on, no, in the long run. No? How do you do that? Use GCash. No? So meron pong feature ang GCash na pwede mong gamitin para makabili ka ng sarili mong USDT. No? And we'll tell you more about it in a little while. No? So yan ang steps, no, na kailangan mong gawin. Mag-activate ka, mag-download ka, and then you fund. Now, the next thing you need to do, kasi nga, ang trading activity ay nangyayari sa Binance, the next thing you need to do is to download the Binance app. Libre po yan, wala pong bayad ang Binance. You just need to verify your account, submit an email, submit a government-issued ID, and if your account is verified, ayan na. No? Pwede ka na ngayong gumamit ng GCash para ma-fund yung iyong wallet. Actually po, ang pagbili ng USDT gamit ang GCash ay magagawa ninyo sa loob ng Binance. No? Don't worry, meron tayong mga separate na video tutorial kung paano nyo gagawin yung pagbili, no, ng USDT gamit ang Binance. Now, ang mangyayari po niyan, 120 goes to Royal Q, yan yung bayad natin sa subscription, and then you need to fund your Binance with your trading capital. No? Magkano ba yung kailangan nating minimum na ilagay sa Binance para tayo makapag-trade? Well, it ranges, no, from 150 or 225 USDT, no? Kung meron kang 225 USDT, pwede ka na magsimula. It's a good start, no, para mag-experience ka, maka-experience ka ng trading. Now, Royal Q started this AI trading activity in March 2021. And from that date until now, nagkaroon na ng mahigit na 2 million users ang Royal Q in more than 200 countries. Much more, nakapag-provide na ang robot ng total trading profit of 152 million USDT. That is equivalent to more than 8.5 billion pesos sa loob lang ng 3 taon. Kaya talagang the robot is really working, the robot is performing well. Ano lang po, kumuha lang tayo ng small percentage dyan, no, by putting in your own trading capital inside Binance. So, yan po yung dahilan kung ba't namin kayong inanyayahan ngayong gabi. Nice naming ipaalam sa inyo na merong alternative way para kumita tayo ng passive income, and that is by using a software system called Royal Q para mag-trade ng mga cryptocurrency in our behalf. Yan ang unang benefit ng pagiging subscriber, no? Kikita ka sa trading. Now, the second benefit, no? Ito, maganda rin ito, ha? Pakinggan nyo to, this will be very short, no? Ang pangalawang benefit ng pagiging subscriber